rectifier diode. So, si rectifier diode, isang uri ng pyesa na may special na pagkakagawa. Na kung saan yung special na pagkakagawa between the anode pin down to the anode pin. So, dalawang terminal niya. Ito yung tinatawag natin anode pin, that is the negative terminal. And the cathode pin, that is the positive terminal. So, meron tayong corresponding si negative pin, siya yung nagsiserve bilang input supply. At si cathode, that is the positive pin, siya yung magsiserve bilang output pin. So, ano ang tinatrabaho ni rectifier diode sa electronic circuits? So, siya yung dahilan kung bakit sabi niya, used to rectify and convert the alternating current or AC to convert direct current is DC. So, ibig sabihin, si diode, siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa kuryente natin. Usually naman, ang input natin, input source natin, that is the AC, alternating current, input source natin yan. So, yung input source natin from power transformer, primary, down to secondary. So, dito, anong ginawa ni power transformer? From 2 to 80 volts terminal, that is the input, and the primary winding. And then the secondary winding, which is the single voltage, it's either any kind of fault, single voltage siya. Kapag sinabi natin 0-12, so single voltage siya ng voltahe para sa secondary. Siya yung sinatawag natin secondary at siya yung magsiserve ng output. So si power transformer, siya yung nagtrabaho para magkaroon ng pagbabago sa kuryente na mataas na AC at kaya niyang baguhin na i-convert yung supply ng mas mababa. So ngayon, ang output nitong dalawang terminal na to, siya yung papasok naman sa rectifier diode. So yung supply, for example, yung 12 volts na ilalabas ng transformer na to, which is ito yung papasok ngayon. Ang mag-input mo rito is 12 volts na tinatawag natin AC. So AC ngayon, yung 12 volts na papasok sa input at lalabas siya dito sa output ng 12 volts pa rin, yung nga lang ay direct current na. Ano ang nangyari? Kasi si rectifier diode, meron siyang theory operation which is to use and rectify and convert the alternating current into direct current. Yung definition ng rectify at nag-convert, siya nagpapabago para magawa nilang yung kuryente ng alternating current, gagawin niya ng direct current. Yun yung tinatrabaho ng diode sa katawan niya. Meron siyang special binding materials na walang pwedeng magtrabaho para sa pagbabago ng kuryente kung hindi siya lamang. Sa kanya, papasok yung alternating current, pero pagpasok niya dito, yung kuryenteng taas-baba, pagpasok niya rito, ayun, magbabago man siya, aangat siya, oops, meron ng linyang positive, bababa siya, oops, may linyang negative na. So, kumbaga, ito yung simbolo ng direct current natin na umangat man yung kuryente, may harang. Bababa man yung kuryente, may harang. So, another cycle, aangat yung kuryente, may harang na. So, dito kasi, ang wala siyang control, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba, kasi nga, nagkakaroon ng alternation o current. So, nagkakaroon ng pagbabago doon sa voltaheng papasok dito sa AC natin. Ang pumapasok na kuryente sa LCP natin or line conductance, LCP, yun ay dadaan dito sa primary winding. Binago ng secondary yung pumapasok na alternating current, bumaba lang sa kanya.
Dahil ang required voltage design ng secondary ay mababa. So yung mababa na yan, AC yung papasok kay diode at gagawin niya, i-convert niya para maging 12 volts diode. Meron kasi siyang another theory operation. Sabi niya, cathode emits Emitter. electrons. Okay? Ang totoo nito, Hindi ko alam, sir. ang totoo nito, Wala yata. ito yung PCB. Okay? Ayan yung diode. In actual, yung kulay itim na may puti, yung na mga piyesang nasa inyo, okay, nakahinang yan. Ito yung pwesto ng positive mo. Kasi dahil yung pwesto ng positive mo, ito yung positive polarity ng connection niya. Ito yung negative ng connections natin dahil ito yung polarity connection. Remember, si diode, meron siyang polarity of positive. Kung saan yung positive terminal niya, i-connect natin yung positive ng pin sa positive terminal. Yung negative terminal, i-connect natin sa negative pin. Ang totoo nito, cathode emits electrons para siyang multo. Yung operation niya, ang totoong pangyayari dito, ito ang nangyayari. Babaliktad yung diode, potang lumugit ang supply na alternating current. Bumabaliktad yung, lumalabas yung kaluluwa niya at ito yung nangyayari totoong connection. Kahit i-search nyo sa Google yan. Ang totoong connection niya, which is the positive to positive, negative to negative. Ito yung negative natin, ito yung positive. Pero sabi niya, kasi ang gumawa nitong diode na to, walang iba kung hindi yung tinatawag nating Japan. Mga Hapon ang gumawa. So, cathode emits electrons. Kapag nakapag-emits na siya ng electrons, dito nagkakaroon ng pagbabago yung AC, magagawa niyang DC. Ang nangyayari ngayon, lalabas yung kaluluwa ni diode na babaliktad siya. Ito yung cathode natin eh. So, what is the positive? Diba? Cathode, dito siya. Cathode, i-emit niya yung electrons at sa negative, lalabas yung supply natin. Pero ang totoo nito, ito yung actual connection, ito yung anino niya. Kasi siya yung pinaka-binding materials ng diode na kapag pumasok ang supply sa kanyang katawan, aangat, may hihiwalay sa kanya, babaliktad siya para ma-emit niya yung electrons at dito magkaroon ng pagbabago sa electronics. Yung electrons, yun yung supply ng electricity. Para kapag pumasok na sa katawan niya, dito na niya i-convert yung AC, gagawin na niyang DC. Buri mong sabihan, sir, ito pa rin yung connection mo. Pero kapag pumasok yung supply sa kanyang katawan, baliktad yan. Hindi mo naman literal na makikita babaliktad yung Yes, sir. lalabas yung anino, hindi. Sa theory lang yun. Theoretical operation kung tawagin natin yan. Theoretical operation. Theory siya na nag-o-operate na kailangan ipaliwanag ko lang sa inyo para maintindihan nyo. Kung hindi gagawin yung disenyo to, walang pagbabago ngayon sa alternating current. Kanya naman nagkaroon ng pagbabago sa alternating current. Number one, the transformer, tinransform yung mataas na AC, binabaan niya, na AC pa rin naman. Kaya lang, pagpasok ng supply sa rectifier diode, i-rectify niya para ma-convert niya yung AC, gagawin niya ng DC. At yung diode na yun, habang pumapasok yung alternating current sa kanyang katawan, ang mangyayari sa diode, babaliktad mag-isa. Sabi niya sa theoretical operation, cathode emits electrons. Si cathode daw ang mag-i-emit ng electrons. Kapag nag-emit siya ng electrons, baliktad kitang positive, yang utak kitang negative. Baka kitang positive, wait itang mag-transfer kitang negative, wait itang output ng nyapin itang awsang tamang connection na positive. Huwag kayong magpapo-confuse. Ang itsura nakita, sir. Nino, Itang rectifier diode, sir. nasa inyo na. Yung mga Saan kulay nakarinis na? itim, Maliit, sir. kulay itim na
dalawang pin, straight yung kanyang pagkakagawa. Ayun So, siya. makikita mo yung ito siya, oh. Yung maliit, sir. Oh, ito sila. So, may guhit na puti. Kung saan nyo nakita yung guhit na puti, yun yung positive sign, positive terminal, positive pin. So, automatic sa kabila, yun yung negative. Ngayon, Nung wala yan, sir, alternative kung current. walang diode, walang magpa-process ng conversion ng AC to DC. Pero nasa yan, sir, masilab yan. Natural lang. Pwede yung masilab kasi tatandaan nyo sa AC, walang polarity. Pero once na pumasok na yung kuryente at magiging DC na, magkakaroon ng positive to positive, negative to negative. Pati yung baterya niya, sir. Look alike. Kasi operational ng DC, walang baterya naman. Lawin may connections na ng baterya. Di ba ang connection ng battery, positive to positive, negative to negative? Kapag binaligtad mo yung connection, anong mangyayari sa kuryente mo? Papasok hindi? Hindi. Negative. May possibility pang mangyayari. Pwedeng pumutok. Kasi nga, hindi akma yung connection. Dapat ang connection, positive to positive, negative to negative. Yung balo umukas yung DC, sir, battery At iba pala ang iwa, sir. Ing mag-produce, ing baterya, dinisenyo din talaga direct current. Baka nita, agyunong payandaran ditang battery operated, like car, like jeep, like motor, battery operated na rin. Pero, ating conversion ken. Ing sa ken, DC operation na pero potang mamandar ng makina na mag-produce yung alternating current. O balik alternator naman. Diba? O, another theory yon para sa automotive. Pero ang sa atin, yung AC na primary supply natin, so para magkaroon ng katipiran at magkaroon ng pagbabago sa electrical na naging electronics, gumawa sila ng electronic circuit at ito yung tinatawag nating power supply. Sa power supply, sangkap ng power supply, power transformer, diode. Silang dalawa ang namumukod tanging may kakayanan na magtrabaho para magkaroon ng pagbabago from AC down to DC. Mura na sabihan, sir, pati ginamit ka power supply, makatipid ka rin kuryente. Pag ginamit kang power supply, Makatipid ka rin kuryente, sir. yes, bakit? Mantakin nyo. Sa mga electrical appliances natin, sabihin na nating plancha. Pag ginamit mo yung ang plancha natin from 300 to 500 watts, every time na ginagamit natin yan, whether low or high selection, parehong init lang yan. Pero consumption yan sa kuryente ng 500 watts, maximum. O itang 500 watts ita, kasikan ng sip-sip, ang lakas niyang sumip-sip ng alternating current na kuryente. Pero, malakas din kumusumo ng kuryente. Malakas, di more na, mataas yung wattage consumption ng appliances natin. Malakas siyang kumusumo ng kuryente at tumataas yung bill natin. Remember, pag mataas ang kilowatts mo per day times 30, yun yung kapalit na babayaran nating electricity bill. Nung nanit ang consumption na kinusumo mo sa loob ng 30 days. O what if nung kung araw-araw kumukonsumo ka ng 2,000 watts, i-multiply mo sa 30, ilang watts na yun. Tapos, Ano yung 30, sir? Itang 30 days. days. Ito, kaka-consider as 31 days. Pipilala naman din kalendaryo tamang pilang bulan na atin siya 31, pero karamihan 30 days lang. So, 30 days na lang. So, 2,000 watts times 30. Magkano yun? Ilang watts na yun? Magkano ba yung kilowatts per hour na bentahan natin? Depende sa per municipality natin. Magkano yung dito San Fernando? 11.6 yata. 11.16 or 11.25. Yun yung Per kilowatt? per kilowatts natin. Kung nag-2,000 ka, di 20 pesos may get. Times mo yun sa 30 days. Times 30. The more na marami kang appliances, isa pa lang yun the more na marami kang appliances na ginagamit na matataas ang wattage, dyan ang dating, tumataas pa yung electricity bill natin. Actually, hindi naman talaga sobra kataas yung electricity bill natin. Kung bakit tumataas yung electricity bill natin, dahil meron silang tinatawag na hidden charges. No. Loss. System loss. Hindi naman natin, kanya tayo, alam natin sabihin, pero sa kanila ayaw nilang ipasabi yun. Yung mga hidden charges, yun yung mga sinisingil na patago. Oo nga. Sabihin na natin, Nakaw. alam niyo ba yung pag-i-install ng kuryente,
sinasabi na libre yan. Package yan, kasama sa binabayaran natin. Kumakalta sila ng certain percentage na collection doon sa bill natin. Hindi nyo ba alam, lahat ng mga opisyalis ng mga Meralco, Pelco, Espelarco, Libre. libre sa kuryente sila. Libre sila, sir? Oo, no, hindi ako nakasama na yun. Di ba? Nakasama na yun sa daily. Sa Grabe. package Basta na yun. empleyado na kaling Pelco, Naka-charge sir. sa mga consumer yun. Libre ka ka rin. Ding lineman, nalila na, sir. Sir, sister loss. Kasama pa yun. System loss Pati yung jumper. mga nagja-jumper, sir, no? System loss jumper. Oo, kasama na yan. Kasama na yun. Budget na yun. Yung transformer maintenance, right? O Oo. pag nag-upgrade sila ng transformer kada Oo. taon, Oo. pag Hindi nag-upgrade talaga sa sila, palujogi. Ang basa ko ngayon dyan, sir, pag halimbawa gusto ng presidente. Daya, no? Presidente. O gusto kailangan ng pondo. O, parang gasolina. Mm. O, magtaas ka ng piso. Billion-billion na yun. yung pag sinabi nilang magtataas sila ng piso, ipapataw sa consumer yun. Laki yun. Ilang tao ang nagbabayad ng piso-piso? Ilang billion tayo? Pag pinagsama mo yung pera na Per yun, kilowatt pa yun, hindi ha? makakapag-generate sila ng another pondo. Baka na makaganting yung gobyerno, sir. Mag-solar ka na muna eh. Huwag mong iisipin na magsasolar ka. Kasi kahit na nakasolar ka, hindi mo pwedeng pagmalaki. Kailangan pa rin ng grid supply kahit na nakasolar ka. Nanong buli na sa ganitang dito. Siya na umabot 100%. Every household, kailangan mo pa rin ng ano. Eh muna naman na 100% na solong solar. Ano pala yung pagkailangan pera ng gobyerno, magtas siyang pesos. Kasama na sa daily expenses natin yung grid kasi kailangan natin everyday. Ngayon kung magpapasolar ka, pag nagpapasolar ka, hindi mo naman pwedeng ipakat, solar na yung balay ako, ako na kailangan ng grid. Supplement lang yun. Supplement yung solar, pero pwedeng makatulong yun ng malaki. Halimbawa, ang setup ng solar mo, grid tie setup. Ang ibig sabihin kasi ng grid tie setup, naka-connect yung solar mo at naka-angkla siya sa grid supplier, yung mga power distributor natin. Sa araw, ang umaandar solar, nakakatipid ka. Sa gabi, ang aandar yung grid mo. Kasi nga, dahil walang araw, walang electricity yung solar mo. Napurpose na yung battery kanina, sir. Kung gagamit ka ng hybrid, yung hybrid Hybrid. naman, ibig sabihin ng hybrid, combination siya ng solar at saka grid. Sa gabi, yung battery mo, kung marami sila, kaya niyang supply yung electricity mo, kahit hindi ka gumamit ng Kuryente. grid mo. Maraming harvest. Ang maganda ngayon, grid tie or hybrid, na kapag nagko-consumption ka, ito yung inuubos mo, tapos may excess kang harvest, pwede mong ibenta. I-apply mo lang ng net metering. Mabibilin ng LPS Pelapco, Meralco, Pelco, yung harvest mo na yun na sobra na, hindi na kukonsumo ng kuryente at iaawas na lang sa bill mo yun. Kasi kahit na naka-grid tayo, kung hindi naman natin ginagamit, meron pa rin tayong monthly maintenance doon. Ayan, timuya ko, sir. May patalaga. Timuya ako, maka-grid ko. Kaya kung na gagamitan, although supplement na lang, may monthly dyan may monthly pa rin Mamayad dyan. ka pa rin. O halimbawa, ang monthly mo 500. Kaya ginamit may kaya limit mo, may kang 500. Makikita naman nila yon sa metering nila kung kumikilos at ginagamit mo. Baka na sir, may patalaga kung balin yan, diretso solar. Nawa. Pwede ka, sige, hindi na mag-grid. Solar na ka. Witit ang gewa ng Dingdong Dantes ngayon. Yung lugar niya sa may parting hindi ko alam kung saan lugar yon. Solar. Dahil nakaseparate sila sa kabayanan, parang lipat isla yung bahay nila. Nagpatayo ng sarili siyang nagpatayo siya ng Power, sarili. Grid na solar. Grid solar yon. So, lahat nakasandal siya sa solar operation. Although, kung bakit wala siyang binabayaran ngayon, kasi nga, sufficiente yung mga battery ginamit nila. Talaga marami. Pero mahal po rin naman. Maintenance, sir. Maintenance na lang, no? Millions of money. Kaya lang, nababawi naman yun doon sa wala silang binabayaran. Yes, sir. Pag i-picture din Kasi sabihan mo yun.